I keep on pacing back and forth habang kagat-kagat ko ang kuko sa hiniliit. Kanina pa umalis si Hilton pero hindi pa rin kumakalma ang puso ko. I am sweating like a pig. What now? Pinasadahan ko ng tingin si Lavina. Mahimbing pa rin itong natutulog. Nyemas naman oh. Nasabunutan ko na ang sarili ko sa frustration. Isip-isip, Brianna. Ayaw kasing gumana ng utak ko. I should be calm now dahil ligtas na sa kapahamakan ng anak ko. But inside me, there is a turmoil. Naiisip kong tumakas na lang. But how will I do that? Nagkalat ang mga bodyguards ng Recaforte dahil siguro sa nangyaring kidnapping. I remember the look on Hilton's face when he read the result. After that, he stormed out of the room. I wanted to talk to Charles Darwin but he left before I can ask him. Paanong napa-DNA ni Charles Darwin ang anak ko? Gusto kong tawagan si Pina but my phone is drained. Muli kong sinilip ang labas ng pinto. I gasped sa nakita ko. Isang babaeng halatang nagmamadali ang tumatakbo sa kabilang direksyon ng mga silid. Si Caroline. Mas lalong umigting ang kagustuhan kong makaalis na. My mind is even considering jumping off the window. Hindi naman pwede iyon. Bukod sa napakataas ng babagsakan, ay kasama ko pa si Lavina. Sa kawalan ng pag-asang makatakas, ay tumabi na lamang ako sa anak ko at mahigpit itong niyakap. Mahal na mahal kita, anak. I even muttered. Few moments later, I found myself succumbed to sleep. I fell. The sun's rays on my face. Slowly, I opened my eyes, only to be rattled. Nakaupo na sa tabi ko si Hilton. I can't read his reaction. Mabilis kong nilingon ang gilid ko at wala na doon si Lavina. Nasaan ang anak ko? Tumalim ang titig sa akin ni Hilton. It's penetrating to my soul. Para akong inuusig sa klase ng tingin niya. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Now, talk Brianna, he said in a stern voice. Anong sasabihin ko? My mind chose to use the hindi ko alam ang sinasabi mo card. He gritted his teeth. Nagtatagis ang bagang niya. It's like telling me na hindi siya natutuwa sa akin. And he might wring my neck pag hindi ako umayos. Nanginginig na nga sa loob ko. Mahirap pa rin palang harapin ang bagay na ayaw mo nang alalahanin pa na binaon mo na sa limot. Wala pa man ay naiiyak na ako. Paano ko ba sisimulan? Pinuno ko ang baga ko ng hangin bago nagsimula. That night, after nung sinabi mong magkita tayo, pinuntahan kita. I swallowed the lump in my throat. Napakunot naman ang noo niya. Gusto ko sanang humingi ng tawad dahil hindi kita sinipot sa tagpuan, but I was there. Dumating ako pero natakot akong lapitan ka. Alam kong mas masasaktan lang kita because I can't take you back. Kahit ang totoo, I badly want you back. I heave a sigh to stop my tears from falling. Hilton did not say anything. Nakatingin lang siya sa akin. His eyes are full of unsaid feelings. I was going to bid goodbye too. Pumasok ako sa unit mo. Everything was a mess. Natakot ako, baka kung anong nangyayari sa'yo. Natagpuan kita sa kwarto mo. You reek with alcohol. You are pretty wasted. Nanikip ang dibdib ko nun at hindi ko kayang ituloy ang dapat kong sabihin. But he is waiting for me to continue. I clenched my fist to gain strength. I tried to stop you but you're out of your mind. May nangyari na sa atin. My voice broke and my tears fell down. He looks appalled. He opened his mouth to say something but he closed it when he can't say anything. It was you. Halos paanas niyang sabi. Nasapo niya ang kanyang ulo. He seems in trouble with himself. Malakas siyang napamura. I was startled. He looks in pain and I wanted to hug him pero nanghihina din ako. Nanginginig ang balikat ko.
I can't even stop myself from sobbing. Bullshit. Halos sabunutan niya ang sarili niya. I tried to reach him pero wala akong lakas. I rape you, Brianna. Muli ay nagbalik ako sa nakaraan. Aalis na ako bukas, kaya kahit pinanghihinaan ako ng loob, I wanted to see him. Huminga muna ako ng malalim saka binuksan ng pinto sa unit ni Hilton. Hindi ko alam kung nandito ba siya, but I am hoping na sana ay nandito nga siya. Kung wala man siya ay maghihintay ako at baka sakaling dumating siya. Hilton, nakapatay ang ilaw. Kinapa ko ang switch. Bumaha ang liwanag pagkatapos ko itong i-on. Napaawang ang labi ko. Ang gulo ng buong unit niya. Maraming nakakalat na bote at mga lata ng alak. Wala na din sa ayos ang mga gamit. Kinakabahan ako. What if he hurt herself? Napaigtad ako ng may kumalabog. Hilton, I panicked. Mabilis akong tumakbo sa silid niya. There, I found him lying on the floor. Nagkalat din ang mga basyon ng alak dito. He looks like a mess. My heart hurt like a hand pinched it. Awang-awa ako sa itsura niya. Hilton, what have you done? Nilapitan ko siya. Amoy na amoy ko ang alak sa kanya. Brianna? He raised his head. Namumula ang kanyang mga mata. Hindi ako makasagot. The cut caught my tongue. I did this to him. I wrecked him. I caused him pain. Inalalayan ko siyang tumayo. Para iupo sa kama, but he caught my face. Hilton? He kissed me desperately. I can taste the alcohol in his mouth. His kisses weren't gentle. He is kissing me savagely. I tried to break the kiss pero mahigpit ang hawak niya sa mukha ko. He just let go of my lips ng kapusinan ng hangin. Bago pa ako makahuma, he carelessly pushed me to the bed. I tried to get up pero nakadagan na siya sa akin. The night, he took my innocence. I was crying really hard. I tried to stop him but he is under the influence of alcohol and lust. Wala akong nagawa but to give myself to him. Yes, I cried, but my body responded to his every touch. I surrendered to him my everything. Hindi na ako nakapagpaalam. After he fell asleep ay inayos ko ang sarili ko at iniwan ang taong mahal ko. I was even crying while I'm walking away. I was even trembling. Hindi ko alam kung dahil ba may nangyari sa amin or the thought that I will be leaving him. Kinuha ko ang mga gamit kong iniwan sa lobby ng condominium at dumiretso na sa airport. I rode the plane with a broken heart, pleading for a second chance for our love. Umiling na lamang ako sa kanya nang sinabi niya yun. You didn't mean to, I said sobbing. Brianna, nakadrugs ako noon. I forced you. Kahit na nanginginig ako ay nalapitan ko siya at niyakap mula sa likod ng mahigpit. I'm sorry, Brianna. I have hurt you. Umiling ako sa bawat sinasabi niya. No, Hilton. Hindi mo sinasadya. I hug him tighter. Nanginginig ang balikat niya. He is crying. It breaks my heart seeing him break down. Please, tama na, Hilton. Hindi ako nagalit kailanman sa'yo. Sabi ko, trying to ease his guilt and misery. I may not be happy about it, but I did not resent you for taking me. Nasa ganoong tagpo lamang kami, nag-iiyakan. We are both crying for what happened to us, and for some other reasons too. I am crying my heart out for everything na nangyari sa aming dalawa. I call things off between us before, dahil iniiwasan kong magkaroon ng tagpong ganito. Where pain and anger will be out. But fate plays very well. What I am dreaded of is actually happening now. Why didn't you stay after that night? Tanong niya nang kumalma na kami pareho. I had to leave. The night, nagka-seizure si Mama. Sagot ko sa paos na boses. Why didn't you tell me about Lavina?
Well, I have my reasons. Iyon lang ang nasabi ko. Was it because of what I did to you? Malungkot niyang tanong. No, it has nothing to do with it. Maybe in time I can tell you why. I gave him a weak smile. He hugged me tighter, and I was about to hug him back when I realized na wala akong karapatan. My heart aches. I shook away that nodding feeling. This is not about us anymore. Hilton, I have to go. Sabi ko at napatingin siya sa akin with a frown on his handsome face. Where are you going? Where I should be? Nagmukha ako'y patanong, but I mean it. Now the truth is out. I don't want where to go from here. What do you mean? Hilton, this isn't about us anymore. I really should go. Thank you for saving my daughter. Hindi ko na siya ipagkakait sa'yo. That's the least thing I can do. I escaped from his arms. Dahil mukhang nagulat siya sa sinabi ko, ay hindi niya na ako nagawang pigilan. Lumabas ako ng kwarto at agad hinanap kung nasaan si Lavina when I bumped to someone. Nakaawang ang bibig ni Caroline nang makita ako. Brianna? There is fear in his voice. I tried to smile. Yes, it's me, Caroline. Long time no see. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Are you taking him back? Umiling ako. No. Simple kong sagot but my inside are really breaking. In fact, I can feel the green-eyed monster in me. Gusto kong sumbatan si Caroline for taking Hilton away from me. Gusto ko siyang awayin at ipagsigawang, ako dapat ang nasa pwesto mo at ang anak ko. But that would be greedy. I let her have him, so why hate the lady? Isa pa ay ginapangan ako ng guilt as I remembered what happened between me and her husband in Korea. Have you seen my little girl? I asked her. Nasa room ni Aris. Napakunot ang noo ko. Does she know Lavina? But I realized maybe she met her a while ago. Ipinagkibit-balikat ko na lamang iyon. Tinanong ko kung nasaan ang kwarto ni Aris at pumunta nga doon para sunduin ang anak ko. I knocked 3 times. Come in, said a little boy. Hi, I greeted when I saw Aris. Wala naman siyang reaksyon. Ano ba namang bata ito? Parang pasa ng mundo. Mama, I smiled upon hearing my daughter's voice. What would I do if I lost her? Lumapit siya sa akin at niyakap ako. I pat her head. Paano ba yan? We have to go. Naghihintay na si Ninang Pina mo. Pati si Ate Tatra, naghihintay na sa'yo. Nakangiti kong sabi. Okay po. She nodded. Say goodbye to Aris now. Aalis na daw kami. See you in school, Aris. Lumapit si Lavina kay Aris and gave him a peek on his cheek. Napataas ang kilay ko. Pilyang bata. Hindi naman mawari ang reaksyon ni Aris habang namumula. He's such a cutie. Walang ideya ang dalawa na magkapatid sila. Napabuntong hininga na lamang ako. Lavina waved goodbye before we went out of Aris' room. Bumaba kami mula sa 2nd floor at nakita ko si Tita Felicia, Caroline, Einstein at Hilton sa baba. I plastered my most sincere smile. Thank you very much for saving my daughter. Madamdamin kong sabi. Nakatitig silang 4 sa akin. But Hilton's gazes makes my heart gone wild. Pasensya na sa abala. Caroline has this nervous look. Porma lamang naman si Einstein na tumango. Si Tita Felicia has this apologetic and somewhat guilty look na hindi ko alam kung para saan. Nagtatagis ang bagang ni Hilton, but he does not look angry too. I have no idea kung sinabi na ba ni Charles Darwin o Hilton ang nangyari, but it's the least of my concern now. Sobrang gulo ng isip ko. Gusto ko na lamang bumalik sa apartment namin at magpahinga. Kahit kasi kagigising ko lang ay pagod pa rin ako. Aalis na po kami. Marami po talagang salamat. Sabi ko kay Tita Felicia. I wanted to know how were they able to save my daughter. But right now, it's not really the right time.
I can feel the tension between them. Ako din naman, tense and confused. Bahala na si Batman. Say thank you and goodbye to them, anak. Baling ko kay Lavina. My daughter flashed them her beautiful smile as she said thanks and bid goodbye. She even kissed Tita Felicia's cheek. We have to go, sabi ko na lamang. Nang nakalabas na kami ng main door, I heard footstep coming from us. Lumingon ako dahil nakasunod pala si Hilton. Pwedeng wag muna ngayon? I promise I will let her know soon, I said, assuring him. Ayokong mabigla ang bata. She might still be in a trauma sa nangyaring kidnapping. Stress and pressure is the least thing that I want for her. Bata lang siya. He nodded na parang sinasabing naiintindihan niya. Can I hug her at least? Nag-aalangan niyang tanong. I nodded to give him a go signal. Mabilis siyang lumuhod para magpantay sila ni Lavina. Niyakap niya ito ng napakahigpit. I looked away. Naninikip ang dibdib ko. My baby. He mouthed. He looks like he is about to cry again. Hala, ang tight po ng hug niya, I heard Lavina say. Napailing na lang ako. Sorry baby. Pinakawalan niya si Lavina at ginulo ang buhok nito. Thank you po for saving me, sir. Magalang nasabi nito sa kanya. Nagulat ako sa sinabi ng anak ko. I was caught off guard. My heart clenched. Napaawang ang labi niya. He smiled but I see something glistening at the corner of his eyes. It was tears. Oh God, you are mine, I heard him say as we turned our back. Heart, kalma. Ayon sa report ay natambangan daw ng mga armadong lalaki ang isang school bus ng Morris. Dahil nabulilyaso ang plano ng mga ito, ay napilitang tangayin ang 5 bata at ang isang advisor. Since Morris is an elite school, ay mabilis ang naging aksyon ng school, lalo pa at kasamang kinuha ang apo ng may-ari na si Aristotel. Hindi ko na kinailangang asikasuhin pa ang pag-file ng lawsuit dahil ang school na mismo ang gumawa noon. Dahil mga malalaking tao ang binangga ng mga kidnappers, ay wala na itong kawala pa. Naging panatag na ako sa nakauwing ligtas ang anak ko. May malaking problema pa dapat akong harapin. Sobrang nagpapasalamat ako dahil hindi gaanong naapektuhan si Lavina. Katunayan, ngayon ay papunta kami sa psychiatrist para sa stare debriefing ng mga bata. Nauna na kaming makarating doon. Hindi nagtagal ay dumating na si Arturia kasama si Arthur. Good morning, tita. Bati sa akin ni Arthur. Good morning to Arthur. Kamusta ka? I smiled at asked him. I am fine po. Magalang niyang sagot sa akin. Nagbeso sa akin si Ay. Halata sa mukha nito na nag-aalala pa rin para sa anak. Who would not? It is a traumatizing incident para sa isang bata. How are you? Tanong ko sa kanya. I am fine pero hindi pa rin ako mapanatag. Mas na-trauma pa nga ata ako kaysa sa anak ko. She answered truthfully. Ganon din naman ako. Imagine nung hinihingan ako ng 5 milyon ng mga kidnappers, kung ano-anong pumasok sa isip ko para lang makakuha ng ganon kalaking halaga. I tried to sound light. It's a good thing the lagromantes are quick, sabi niya at tumango na lamang ako. Umupo na kami habang naghihintay pa sa iba. Kumalabog ang puso ko nang makitang dumating si Aristotel. I haven't heard from Hilton since yesterday. At hindi ko alam kung paano siya haharapan ngayon. I saw Caroline coming. Dapat makahinga ako ng maluwag pero parang may kumurot sa puso ko. Ngayon na nasa harap ko si Caroline, ay ginagapangan ako ng guilt. Para ngayon lang nag-sink in sa akin ang nangyari sa Korea. Hilton cheated her wife with me. Shame on me. Ipinilig ko na lang ang aking ulo. Mukha namang nagulat si Caroline na makita ako. Binigyan ko lamang siya ng isang tipid ng ngiti at umiwas ng tingin. Inuusig ako ng konsensya ko. Alam kong mali pero ginawa ko pa rin. Gusto kong magsisi pero wala akong makapang-regret sa sarili ko. Kung mayroon man ay guilt.
Nakakailang ang kinalalagyan ko ngayon. I am surrounded by rich and some are influential people. Sobrang nangliliit ako sa sarili ko. But I reminded myself that I am here for Lavina. We take turns sa pagpasok sa mga nakalaang silid. Panghuli kami ni Lavina at habang naghihintay ng turn namin ay naglalaro naman si Arthur at Lavina kasama ang isang malusog na batang lalaki. Nang tinawag ang turn namin ay pumasok na kami. A woman in her early 30s welcomed us. She has a bright smile on her face. The session began. Mostly ay tinatanong si Lavina kung ano ang nararamdaman niya. Sa huling bahagi ay ako naman ang kinausap ng doktora. By the end of the session, she gave me an advice kung ano ang mga dapat kong gawin para sa anak ko. Thank you po, doktora. Sabi ko at tumayo na. Say thank you and goodbye na anak. Baling ko naman kay Lavina. Thank you po, goodbye, my daughter said sweetly. Kumaway ito na sinuklian naman ng ngiti ng doktora. Lumabas na kami. Nagtaka naman ako at nandito pa si Caroline. Wala na din si Aristotel. Mukha siyang may hinihintay. Sila A naman ay nauna na kanina pa dahil kikitain pa nila ang mga magulang niya. Hindi ko siya pinansin, kaya lang ay tumayo siya at tinawag ako. Therefore, she is waiting for me. Brianna, can I talk to you? Hindi naman ako nakasagot agad. I suddenly felt that it must be about Lavina or what happened in Korea. Baka nga ay nalaman niya ang tungkol doon. Bumuntong hininga ako. I saw the pain in her eyes. Isang babae ang lumapit at kinuha si Lavina. Nurse daw ito ni Aris. We went outside the clinic at pumasok sa katabi nitong coffee shop. Umupo kami sa pinakasulok. She ordered for us dahil tumanggi ako. Ano bang gusto mong sabihin? I tried to hide the bitterness in me. Brianna, I know now na anak ni Hilton si Lavina. Panimula niya. I maintained my poker face. Just like before, Brianna, nakikiusap ulit ako. I can't afford na mawala si Hilton sa amin ng anak ko. Hindi ko maaatim na makita ng anak ko na masaktan siya once his father chose to leave us. Sana maintindihan mo ko. Ina ka rin. Nagsusumamo niyang sabi. Sa pagkakaalam ko, ay hindi naman siya nagpapakaina sa kanyang anak. She always leaves her family. Pero hindi ko na sinabi dahil wala naman ako sa lugar. Naiintindihan kita, sabi ko. I know where she is coming from, but the nagging feeling in my heart wants to argue. She sighs in relief. Wala akong balak manira ng pamilya, Caroline. Parang sarili ko naman ang gusto kong ismeran. I almost did destroy their family a month ago. Thank you, Brianna. You're always the nice woman. Sabi niya. Hindi ko naman alam kung totoo ba ang huli niyang sinabi o pambobola lang. Yun lang ba ang gusto mong sabihin? Hindi ko naman gustong maging rude, pero hindi ko matanggap na kaharap siya. Nagigilty ako na iniinis ang aking sarili. You know, this is too much to ask Brianna. Hindi niya pa tinutuloy ang sasabihin niya, pero parang alam ko na kung ano ang kasunod nun. But please, pwede bang magpakalayo-layo na lang kayo just like before? Napamaang ako sa sinabi niya. Kahit pala alam ko na ang sasabihin niya ay nakakagulat pa rin. Brianna, I can give you any amount that you want para makapagsimula kayo ng anak mo. You can go back to Malaysia or any country you want. Ako ang bahala sa lahat, Brianna. She said desperately. I can't digest what she just said. Hindi ako makapaniwalang nakapagsalita. Ano? Brianna, parang awa mo na. Umiiyak na siya pero hindi ko magawang maawa sa kanya. Pinipigilan ko lang ang sarili kong sabunutan siya sa mga oras na to. Dahil sa totoo lang ay gusto ko siyang sabunutan sa pinagsasabi niya. Are you bribing me, Caroline? Nakataas na ang kilay ko. No, Brianna. What I am saying is, I am giving you a chance for a new beginning with your daughter. Mabilis niyang agap, pero it did not calm my nerves.
Naglabas siya ng tseke mula sa kanyang bag. "Here, Brianna. Write any amount that you want." Nagpanting ang tenga ko. Kumulo ang dugo ko sa mga pinagsasabi niya. "Naririnig mo ba ang sarili mo, Caroline?" I hissed. "Yes, and I am desperate, Brianna. Maawa ka. You left before." Siguro naman ay hindi mahirap gawin yun ulit. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at umigkas na ang aking kamay. Gumawa iyon ng malutong na tunog sa kanyang muka. Her lips parted at halatang hindi niya inaasahan ang pagsampol ko sa kanya. "Alam mo, hindi mo ko kailangang bayaran, Caroline. Isaksak mo sa baga mo si Hilton. Kung takot ka palang mawala si Hilton, edi sana hindi ka paalis-alis. Nakala mo isa kang OFW. You should have stayed and take good care of your family." Tuloy-tuloy kong sabi na halos hindi na humihinga. Nagiinit ang ulo ko. Nawala na ang guilt na nararamdaman ko. "Hindi mo naiintindihan," she said in a small voice. "Hindi din kita maintindihan, Caroline. You know what I realized?" Nag-angat siya sa akin ng tingin. Her beautiful face is damp with tears. Napailing ako. Mukha akong kontrabida na inaapi ang bida. But who cares? Sana hindi na lang kita pinagbigyan noon. "Umaabuso ka eh," sabi ko sabay hawi ng buhok ko. Tinalikuran ko na siya at umalis na ng coffee shop. Hinahanap ko lang ang anak ko at umuwi na. "Anak?" I called my daughter na naglalaro sa Lego niya. "Po, gusto mo bang makita ang papa mo?" I said in a sad tone. Napaawang ang mapupula niyang labi. Nanlalaki ang mga mata. I smiled and she looks really cute. "Talaga po?" She sounded excited. Parang may mainit na kamay na humaplos sa puso ko na kumikirot. Tumango ako. "Bukas na bukas, you will meet him, anak." I hug her as my tears fall down. Bago pa tuluyang bumuhos ang luha ko, ay tumalikod na ako. Ito ang pagbabalik tanaw ko noon sa mga nangyari sa nakaraan. Nasa labas ako ng function hall nang may tumawag sa pangalan ko. I stopped mid-tract. "Caroline?" Gulat kong tanong, and she smiled. "Pwede ba kitang makausap?" Nag-aalangan niyang tanong at wala naman sa sariling tumango ako. Tanga nga siguro ako. Dumudugo na nga ang puso ko ay pinipiga ko pa. I really heaved a sigh. Tumabi lang kami sa walang taong bahagi ng hotel. "Bakit?" tanong ko. "Brianna, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa." "Brianna, I am begging you. We have a son now. I want this relationship to work para sa anak namin. Huwag mo na sanang guluhin pa si Hilton." Nagsusumamo niyang sabi. Napalunok ako at hindi naman ako nandito para manggulo. Sabi ko na lamang. "Thank you, Brianna. Mayroon lang sana akong hihilingin sa'yo, Caroline." "What is it?" "Please alagaan mo siya. Si Hilton and your son." Hindi ko na napigilan. My voice broke. Napalunok ako. "Love them, Caroline." Iyon lang at tumakbo na ako paalis. Sobrang sakit palang hingin mula sa iyong taong mahal na mahal mo, pero wala ka namang karapatan para wag siyang ibigay. Iyak lamang ako ng iyak habang nakaupo sa pavement. Wala na akong pakialam sa mga nakakakita sa akin. Gusto ko na lang mamatay, but I can't. Someone is waiting for me. I composed myself and rise up. Para akong isang sugatang sundalo na pinipilit tumayo at lumaban pa dahil may kailangan pang protektahan. And that is my daughter. Muli ay nagbalik sa akin ang mga alaalang yun nang makita ko ang anak ko ngayon. Hindi maitago ang excitement sa mukha ng anak ko. "Ma, ano po bang itsura ni Papa?" Magiliw niyang tanong. "Parehas kayo ng mata." Napasinghap siya at saka humagikik. Sinusuotan ko naman siya ng paborito niyang bestida. It was actually my Christmas gift to her. Bagay na bagay sa kanya ang kulay pula dahil sa pino at maputi niyang balat. She has her father's smile, nose and eyes, pati na rin ang buhok. Pati tenga ay namana niya. She only got my lips. She's really a beautiful kid.
She will surely grow up beautifully and I can't wait to see that moment. Mama, bilis na po. Baka mainip na po si Papa, she said while dragging me. Sabik na sabik siya dito dahil ipinagkait ko na sa kanya na makilala ang papa niya. Gusto ko na lamang maiyak. But I think if I'll go back in time, gagawin ko pa rin ang ginawa ko. I sighed. I just texted Hilton kung saan kami magkikita. Kinakabahan ako. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sigurado sa gagawin ko, but I know this is the right thing to do. Mama, magkamukha po ba kami ni Papa? Muli niyang tanong. Napapailing na lang ako. She is really excited. Kagabi nga ay halos hindi siya makatulog. Oo, nakangiti kong sagot. Pumasok kami sa loob ng restaurant. Any moment from now ay darating na siya. Sinadya ko talagang agahan dahil baka magbago pa ang isip ko. Umiral naman ang kaduwagan ko. Humanap ako ng medyo tagong pwesto at doon kami umupo. Kung si Lavina ay hyper at excited, ako naman ay halos maihina sa kaba. Wala pa man ay gusto ko nalang mahimatay. I tried to look composed para hindi mahalata ni Lavina ni aligaga ako. Kung ano-anong senaryo ang pumasok sa isip ko. Ma, bakit naman wala pa si Papa? Nakalabing tanong ni Lavina. Naku, hintay lang tayo anak ha. Baka na traffic lang siya. Sagot ko na lang kahit ang totoo ay hindi ako mapalagay. Lampas 10 minuto na kaming naghihintay dito ay wala pa rin siya. Nakapag-order na nga ako. I even checked my phone. Wala namang text mula sa kanya. Bumuntong hininga ako while I dialed his number and make a call, pero nakailang tawag na ako ay hindi naman siya sumasagot. Ano na kayang nangyari doon? Ang sabi niya ay darating siya. Pinalipat ko na lang sa tabi ko si Lavina at binigay ko ang cellphone ko para mapaglaruan siya. Naiinip na kasi siya at panay ang tanong. Hindi ko naman alam kung anong isasagot sa kanya. Brianna Roa? Napaangat ako ng tingin. A tall man is standing in front of me. He looks dashing in his simple white shirt and plain jeans. He is still as handsome as I remembered him. Ilang taon na ba nang huli ko siyang makita? Ruiz Alcantara? He smiled at me. Wow, ang pogi! Artista ka po? Tanong ni Lavina at humagikik pa. Pati pala siya ay napansin ng pagdating ni Ruiz. No baby girl, but thank you. Nakangiting sagot ni Ruiz. Can I? He pointed the seat in front of us. Sure, alanganin kong sagot. Siya po ba ang papa ko? Bulong sa akin ni Lavina. Bumalik na ang energy niya. Ha? Napakamot ako ng batok. Ano anak? Hindi. Biglang tumamlay ang itsura niya. I felt a pang of pain in my chest. Lavina, siya si Tito Ruiz. Friend siya ni Mama. Pinakilala ko na lang si Ruiz sa kanya para may divert ang kanyang atensyon. Wala pa talaga kasi si Hilton. Ruiz, anak ko. Si Lavina. Anak, say hi to Tito.